Kapihan sa Manila Prince Hotel. And we're very happy that our resource person granted our request for him to be present in today's Kapihan sa Manila Prince Hotel. Napakahalaga ng paksa na pag-uusapan natin sa araw na ito with former press secretary and publisher of the Manila Bulletin, Sunny Coloma. Kami tuwan-tuwa at ang former Associate Justice of the Supreme Court at naging agent of the Republic of the Philippines and head of the Philippine legal team that handled the United Nations Convention on the Law of the Sea arbitration before The Hague, Netherlands, involving maritime disputes. So welcome, first of all, to Honorable Justice Francis Hardelesa, also former Solicitor General and a learned and expert in the law, teaching constitutional law, administrative law, and other law subjects, and a litigator par excellence, former Justice Francis Hardelesa. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago natin umpisahan ang panayam kay Justice Hardelesa, meron siyang maikling audiovisual presentation para ilatag yung buod ng kanyang posisyon hinggil sa pag-uusapan nating paksa ngayong umaga. Thank you. Ito ay maiksing background lang ng tatalakayin natin ngayong umaga. Ito ay mag-explika kung ano ang maaari nating magawa sa West Philippine Sea. Ang mungkahi ko naman ay, matagal ko ng mungkahi, ay mag-file ng kaso against China. Next slide, please. So, nung 10 years ago, ang UNCLOS ay nagdulog ng isang desisyon sa kaso ng Philippines against China. 4 ang mahalagang sinabi ng UNCLOS noon, no? Na ang China ay nag-violate ng ating sovereign rights over the EEZ, expanded economic zone. At they also violated ang mga fishermen's rights natin sa traditional fishing rights sa Scarborough Shoal. Ang pangatlo ay nag-violate din ng China ng mga obligasyon under UNCLOS against land reclamations at saka construction of ang tinatawag natin ay artificial islands. At panghuli ay ang China ay nag-violate ng maritime safety by creating risk of collision. So, ito ay ang desisyon noon ng UNCLOS ay more than 500 pages, but ito ay iksi natin, 4 ang counts, no? So the first count is next slide, please. Ang first count is on Mischief Reef, Ayungin Shoal, saka Reed Bank, ay dineklara na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Kaya makikita natin dito ang kabuuan ng sinabi ng tribunal. Kunwari ay nag-interfere sa petroleum exploration ng Pilipinas, ay binagbawalan ang mga Pilipino na mangingisda sa EEZ natin, no? At saka iba pa. Ngayon, may second count sa susunod na pahina. At sinabi naman dito, ang Philippines ay may traditional fishing rights
dito sa Scarborough Shoal. Ibig sabihin, hindi pwedeng pagbawalan na magpangisda ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal, no? Ang pangatlong count, ang mga reklamasyon, ang mga ginawa ng China na parang ang mga illegal construction nila all over the Spratlys at saka sa 7 pang mga features sa West Philippine Sea. At saka ang environmental damage na nalikha, bukod pa ang maraming mga destruction ng mga marine fisheries natin, no? At saka yung pang-apat, yung unlawful conduct ng mga Chinese military and commercial at saka maritime vessels sa Scarborough Shoal. Kasi maraming mga near misses, may mga collision, may mga water cannon. Ito ay dinulog din natin at lahat ay sinabi illegal ito. Ngayon, bakit, ano ang dinulog natin? Kasi nung pagdulog natin ng kaso, hindi tayo humingi ng danyos. Sapagkat itong dinulog natin ay first case of a kind. So, ang Pilipinas ay very conservative ang posisyon natin. Ang declaration lang ng rights. So, ngayon ay sa susunod na linggo ay 10th anniversary na ng desisyon ng UNCLOS. Ngayon, pagkatapos nung desisyon na ito, naging 6 na taon sa kay Pangulong Duterte, unfortunately, he was not in favor of pushing it. So, nung time naman ni President Marcos, ako ay nag-ikot sa mga kolehiyo natin at palagi kong nire-remind na dapat ay mag-file ng new case. Ngayon, noong 2023, si Secretary of Justice, ngayon Ombudsman na Crispin Remulla, ay nagsabi na tayo ay magdulog ng bagong pangalawang kaso laban sa China. At ito ang kanyang mga sinabi. At inulit niya ito. Next slide, please. Noong 2025, noong last year lang, may mga sinabi din siya ulit. Kaya I was very happy na sabi ko baka uusog na. But up to now, wala pa tayong kaso at alam natin na si Secretary Remulla ay nasa ombudsman na ngayon. Ang last slide ay ang pahayag naman ni Presidente Marcos nung napunta siya sa Canada. Ito ang quotation ni President Marcos. Ang sinabi niya na ang West Philippine Sea issues ay almost an existential threat or is an existential value to us. Ang ibig sabihin ng existential, yun ay ang pinaka it threatens our whole existence, no? So ang tanong ngayon, ang pag-uusapan natin, ano ang mga nadulog ano ang binigay sa atin nitong kaso. At ang mungkahi ko naman ay ang Presidente Marcos at sina Secretary now Ombudsman Remulla. Sana naman ay mag-report din sa bansa kung bakit hanggang ngayon 10 taon na ang nakalipas ay wala pa rin tayong pangalawang kaso. Thank you very much. Hello. Okay. Justice, balik tanawan lang natin itong kasong isinampa natin sa Permanent Court of Arbitration kung saan tayo nakakuha ng favorable decision on July 12, 2016. Tama-tama, kaya natin ginawa itong kapihan sa Manila Prince Hotel.
ay para nga markahan itong decade decision na ito. Ano ba ang, sa mga kapwa natin mga Pilipino, ano ba ang kahalagahan nitong West Philippine Sea na tinatawag na 200 miles, nautical miles away from our shoreline? Ganyan kalaki ang West Philippine Sea from the north to the south. Bakit ba dapat pag-interesan ng mga Pilipino itong desisyon na ito? Ano bang kabutihan sa ekonomiya, halimbawa, ng ating bansa? Anong importansya nito sa hanap buhay ng mga Pilipino? Ano pa ang mga benepisyong dapat ay sa Pilipino mapunta kung talagang malaya na ma-exploit o gamitin ng mga Pilipino ang kanyang karapatan dito sa West Philippine Sea? Thank you, Joey. No? Ang West Philippine Sea na issue ay nakaangkla sa mga patakaran na nag-govern ng mga kalawakan ng mga sea at saka oceans natin. Sapagkat ito ang UNCLOS, ang United Nations Convention on the Law of the Seas, ang patakaran na bali sa tratado ng mga maraming countries ay naggawa ng patakaran ang UNCLOS kung ano ang mga rights ng mga countries, no? So ang UNCLOS ay nagdulog ng isang parang konstitusyon ng kalawakan yan. Ang rights natin, ang tawag ng sovereign rights ay mula sa dalampasigan natin measure ka ng 200 miles, nautical miles. Yan ang tinatawag na outside to the sea. May sovereign rights tayo diyan. Tayo lang ang dapat na baka exploit ng mga isda at saka sa ilalim, no? Kung may petrolyo diyan. So basically 'yon ang UNCLOS. Isang tratado na ito na ngayon, because you can imagine, for example, nung time ni Genghis Khan, nung time ni Alexander the Great, nung time ng mga Roman Empire, ay may mga claim sila na sila ang may-ari ng kalawakan. So ito ang UNCLOS, ang mga countries ay nagkumpul-kumpul at sinabi, tama na gawa tayo ng patakaran. So lahat ng yamang dagat na maaaring makuha sa West Philippine Sea. Yes, ang ibig sabihin niyan, Joey, ang lahat ng kayaman ng dagat nasa 200 nautical miles natin ay sa atin. Ang beyond that, ang tawag diyan, common areas, that's a common area for mankind. Free for all na yan, basically. Maaari ba nating masabi na trillion dollars ng kayamanan ang nandyan sa West Philippine Sea at yung lahat ng 200 nautical miles, whether to the west or to the east, to the north and to the south, yun ang ating nasasakop na hindi teritoryo, kundi tayo ang may karapatan na magmina ng langis, halimbawa. At may mga palatandaan ba, Justice, na mayroong mga oil deposits diyan sa, halimbawa, sa West Philippine Sea? May mga palatandaan na may maraming oil deposits. Kaya yun ang I think, ang pinag-aawayan ng mga malalaking countries ngayon. Meron tayong konti sa El Nido, sa Palawan, Malampaya, pero yun ay baka maubos na. Pero may mga studies daw na mas marami pa. Ngayon, huwag natin kalimutan ang pangingisda. Ay walang question sa atin na yung mga isda na makikita dyan sa 200 nautical miles. At niliwanag nung arbitral award na talagang sa Pilipino, sa Pilipinas ang karapatan na ma-exploit
itong mga natural resources available in the 200 miles nautical miles from our shores. Tayo lamang, walang iba ang pwedeng mag-exploit o mag-negosyo dyan. Kung may langis, may isda, o whatever minerals, o mga rare earth, no, meron din dyan. Tayo lamang ang pwedeng mag-exploit. Tama ho kayo. Tinutunghayan ko yung July 4 issue ng ating Manila Bulletin. At doon sa page 1, merong storya at larawan ng Chinese ambassador to the Philippines. Ang headline ay China proposes common fishing area in Baha de Masinloc. So kung ito po ay kikilatisin natin, no? Ano ang tama o angkop na kasagutan ng ating pamahalaan sa ganitong klaseng deklarasyon? Tayo ba ay dapat makipag-ugnayan na sa China sa aspetong ito? O ano po kaya ang patutunguhan ng mga usapin pa, no, na kahalintulad ng binanggit ng Chinese ambassador? Magandang tanong yan, no? Siguro dalawang ang sagot ko diyan. Ang in general, ang karapatan ng Pilipinas sa pangingisda ng 200 nautical miles ay atin ang isda diyan. Subalit, ang gobyerno natin ay maaring mag-share. Mag-share tayo sa ibang bansa, pero tayo ang mandando. Kung overflowing na, pwede tayong mag-share. Ngayon, ang Baho de Masinloc ay iba. Sapagkat sa Baho de Masinloc, may ruling ang tribunal na yan ay tinatawag na traditional fishing ground ng Pilipinas, China, at saka isang bansa pa. Sapagkat napatunayan sa UNCLOS sa kaso na kahit bago pa mag 2012 ay mayroon ng traditional na mga maliliit na bangka ng tatlong countries na yon. So yun ay pwede, I think, mapag-usapan ang sa Baho de Masinloc para walang girian na. Now, ang sinasabi doon, traditional fishing ground. Ang ibig sabihin, ang mga traditional na pagningisda, mga bangka, hindi ho yung malalaking trawlers. Oo, hindi yun outside. Pero yun ay kailangan nga. Because kung traditional yun, ibig sabihin, pabayaan mo ang mga fisherman ng tatlong bansa na mangingisda doon. Justice, 10 taon na nga ang nakakalipas mula nung natanggap natin itong arbitral award na ito. Pero wala pang, sa kabila ng taong nagdaan, ay ano ang masasabi natin na ganansya na ating natamo? Okay, very favorable sa atin yung award, no? Tayong pinaboran ng Permanent Court of Arbitration. Ano yung malilista natin na advantages o benepisyo na ating natanggap dito? Maliban sa kinlaro na ng arbitral tribunal na talaga tayo ang may karapatan dito at hindi ang bansang China, at sinabi rin na yung 9-dash line, yung talagang inaangkin ng People's Republic of China, halos yung buong tinatawag na South China Sea, yun ay binaliwala ng tribunal. Maliban doon sa kinlaro ng tribunal yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea, ano pa yung mga benepisyo na ating natanggap dito, na ating may pagmamalaki na talagang meron tayong nakuha
maliban lang dun sa clarity of our position in the West Philippine Sea. Sa palagay ko, as a result of the clarity na nakuha natin, ay ang nakalipas na 10 taon ay nagbuklod-buklod ang mga countries behind us, no? Katulad ng sa EU ay solid na solid behind us. Ang Estados Unidos, kanina ay napag-usapan natin, ang Mutual Defense Treaty natin, alam mo, nung bata-bata pa kami, tatlo, kami sa pamantasan ng Pilipinas, ang malaking issue noon ay ano ba yung Mutual Defense Treaty natin na kung may atake sa membro. Ng dalawang country yan, ang United States at saka Pilipinas. The issue was, automatic ba yun na pag may in-invade ang Manila, for example, ay automatic ba ang pagtulong ng Amerika? Ngayon, yun ay naging malaking debate noon, nung bata-bata pa tayo. Ngayon, hindi na, kasi the United States has reaffirmed and keeps on reaffirming that an attack even on the sea, doon sa peripheries ng 200 miles natin, apparently now is part of their ironclad. Yun pa ang pagkasabi. So ito ay mga incremental steps na unti-unti ay tumutulong sa atin. Pero ang sabi ko naman, bakit wala tayong pangalawang asunto sa China? For example, ang Mischief Reef ay hindi lang nasa economic zone natin. Atin ang Mischief Reef ay inangkin ng China, nilagyan nila ng military base. Hindi na natin siguro mabawi yon. Pero ang danyos na was caused on that is something that we can recover. Well, dagdag siya, yung Canada, clear ang position. Australia, clear ang position. Japan, I think, is very clear on the sovereign rights of Philippines in the West Philippine Sea. I think even many countries have come out openly in support of the arbitral award. Mga magkano kaya ang danyos na pwede nating singilin sa China? Meron na bang pag-aaral na ginawa dyan? Kung magpapile tayo ng kaso for damages, at this point in time, mga magkano kaya yan? Merong mga estimates noon ang Philippine, I think it is a Philippine entity, pero mga 8 years, 10 years na rin. Billion po ang danyos. Kaya kung tayo ay dudulog ng bagong kaso, kailangan kumuha tayo ng mga eksperto na hindi Pilipino. So I think that it will still be in the billions of dollars, I think, no? Tungkol dyan, Justice, no? Meron na pong previous recognition or admission on the part of the US na inaaming nakapaglikha sila ng some damage to our coral reefs and to our environmental treasures, ika nga, no? Doon sa kanilang paggamit ng ating dagat. No? Hindi po ba yan pwedeng maging batayan din para ihain natin sa kanila, no? Yung ating posisyon na sige, kung kinikilala ninyo yan, ay dapat ding simulan na yung pagtutuos kung ano o magkano ang maaaring maibigay ninyo bilang danyos. Oo, Sani, ma-remember nyo I think, merong isang insidente na isang Coast Guard o Navy vessel ng United States ay nabara sa Tubataha Reef. Ayun ay it caused environmental damage and nagbayad ang Estados Unidos noon. So yun ay isang example sapagkat sa
international law, katulad din sa law natin, ay ang prinsipyo na kung somebody causes damage to somebody, he has to pay for it. Yun ang pinakasimple na eksplanasyon kung bakit kailangan natin magdulog ng bagong kaso. Na ngayon, kailangan ng, of course, ng preparasyon ito. Gagawa kami mga abogado. Kaya ang isang mungkahi ko pa, kung ang Pilipinas ay dudulog ng kaso, available din sa atin na pwede ng, sa palagay ko, pwede ng all Filipino crew na lang ang dudulog ng kaso. Ang Office of the Solicitor General, doon ako nanggaling, napakahusay po ng mga abogado natin. Ngayon, pwede ring combination, pwede tayong kumuha ng mga American or other international experts, pero ang gastos ay hindi na kasing laki nung ginastos natin noon. Isa na lang. Halimbawa na talagang successful na naman itong ating second case na file for damages na ito. Siyempre, ang People's Republic of China, either i-oppose yan or hindi na naman mag-participate. No? Pero nakita natin, kahit hindi sila mag-participate, the arbitral tribunal acquired jurisdiction or dininig din yung kaso natin. Kung nakakuha na naman tayo ng favorable decision, papaano natin i-enforce yung damages na yun? Pagka may damages, either punta ka dun sa China, oy, tingnan mo na, yung property nyo, ina-attach na namin, ayaw kayo magbayad. So, paano yung practicality of enforcing the decision for damages? Ang pagdulog ng bagong kaso ay napakalaking hakbang na gagawin natin sapagkat aminado po ako na wala pang kaso sa UNCLOS na ang isang UNCLOS court ay nagbigay ng danyos. Pero yun ay sa palagay ko, palagay ng mga ibang eksperto, ay makukuha natin, no? Sapagkat kung magdulog lang tayo ng kaso, it's just a case. Ngayon, ang tinatawag na enforcement, sino ang mag-i-enforce niyan? Marami tayong magawa. Katulad niyan, ang tawag niyan ay enforcement of foreign judgment. Pwede kang mag-enforce ng foreign judgment ng tribunal dito sa Pilipinas o sa isang country. Ginagawa na ito ngayon. Pwede kang for example, ang China ay maraming ang Chinese government ay maraming mga properties, for example, New York. Pwede kang mag-enforce doon. Pero it will take time, kaya ang kaigihan naman ng kaso, ang kaso ay is a non-confrontational mode, no? Ito ay hindi ka nakipag-away, mga abogado lang. And then it will take time, but in the end may resulta kang makukuha, no? And then napatunayan natin nung pinanalo natin 10 years ago na pwede kang magkaso against China, pero tuloy pa rin ang pagsalimuho natin, no? It does not filing a case does not define the total relationship we have. May kaso tayo ay kaibigan pa rin, neighbors pa rin, ganun naman sa international law.